Hello po sa lahat! Hello the Movement Church! Espesyal ang araw na ito para sa mga kababaihan, sa mga nanay. Maligayang araw ng mga nanay! Pinagdiriwang at ikinararangal namin kayo. Salamat sa Diyos sa inyong buhay at sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Alam ko na maraming biyaya ang binibigay sa atin ng Diyos, pero ang ina, ang isa sa mga natatanging bigay ng Diyos. Amen? Alam niyo ba na ang pagmamahal ng isang ina ay isang pamantayan? Pagdating sa iba't ibang antas ng pag-ibig, walang hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Hindi po ba? Pag nagkaroon ka na ng sarili mong anak, doon mo lang mauunawaan gaano mo dapat pasalamatan ang mga magulang mo na nagsilang sa'yo. Lalo na ngayong nararanasan natin ng homeschooling, ngayong may quarantine. Grabe, as in, sobrang hirap, sobrang nakakapuno, ang daming ginagawa kaliwat kanan. Mas nauunawaan ko na ngayon nanay ko. Kailangan ko siyang pasalamatan. Nay, sobrang pasensya na binigay mo sa akin. Ngayon natin nauunawaan ang bigat ng responsibilidad ng isang magulang. Sa mga magulang, mahal namin kayo at saludo kami sa inyo. May isang kwento ng nanay na nag-grocery sa Costco. Tulak-tulak ang trolley kasama ang kanyang anak na babae. Humihiyaw yung bata. Umiyak at nag-aalboruto, walang tigil. Sabi ng nanay, kalma lang Audrey, maayos din ang lahat Audrey. Malapit na tayong umuwi Audrey, magiging okay din tayo Audrey. So nilapitan siya ng isang babae, sabi, wow ma'am, saludo po ako sa inyo, sobrang pasensya niyo po sa anak niyong si Audrey. Grabe, ang galing-galing niyo po. Sumagot ang ina sa babae, naku ate, ako si Audrey. Pinapakalma niya lang pala yung sarili niya. Kinukumbinsi niya sarili niya na matatapos din to. Ilan sa inyo ngayon ang nakaka-relate dito? Mga nanay, hindi po ba totoo? Ngayon, meron akong mensahe para sa mga kababaihan. Oo, para sa mga babae ito. Pero ang prinsipyong ito ay pwede rin para sa lahat. Balang araw magiging nanay ka, o magkakasawa ka, o bilang mister, malalaman mo paano tulungan si Mrs. upang maganap niya ang layunin na binigay sa kanya ng Diyos. Kasi diba, pag masaya si Mrs., mas masaya ang buhay. Pag masaya si nanay, mas masaya ang pamilya. Amen? May kasabihan nga, kapag nais ng Diyos na gumawa ng isang dakilang bagay, hahanap siya ng lalaking gagawa nito. Pero pag nais niyang gumawa ng isang natatangi at dakilang bagay, hahanap siya ng babaeng gaganap nito. Para sa'yo to. Pumalakpak ka kung alam mong para sa'yo ang mensahe na to ngayon. Gusto ko yun. Maraming ganyang halimbawa sa Biblia. Ang paglaya ng Israel mula sa Ehipto ay nagsimula sa babaeng nagngangalang Jochebed nang pinagkatiwala niya sa Diyos ang sanggol niyang si Moises at ipinaanod niya ito sa ilog sa isang basket. Ang kwento ng magiting na Haring David na nagumpisa sa babaeng nagngangalang Ruth. Isa pa ay ang kwento ng isang babaeng si Esther na itinaya ang lahat upang mailigtas ang mga Hudyo sa Persia. At ang ating kaligtasan ay nagumpisa sa Birheng Maria na buong pusong sumunod sa Diyos upang ganapin ang isang natatanging tungkulin. Ngayon, nais kong talakayin ang mensaheng, ang babae ay nagtatatag. Ulitin mo nga, nagtatatag. Nagtatatag, hindi naninira. Kawikaan 14:1. Ang marunong na babae ay pinatatatag ang kanyang sambahayan, ngunit ang hangal na babae ay sinisira ang kanyang sariling tahanan. Sa parehong mga kamay, maaari kang magpatatag o manira. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ikaw ba ay nagpapatatag o naninira ng tahanan? Nagtatatag o naninira? Maaaring sabihin ng ilan sa inyo, di naman ako gumagawa ng bahay at hindi ako marunong yan. Wala akong ideya paano. Wala akong alam sa arkitektura or construction. Pero gumamit si Solomon ng paghahalin tulad dito, patungkol sa buhay, pamilya, tahanan at sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi ba't kamangha-mangha na sa iyong kamay ay binigay ng Diyos ang kakayanang magbuo o manira? Binigyan ng Diyos ang lalaki ang haligi ng tahanan ng mataas na pangarap ng pananaw para sa kinabukasan. Ngunit kailangan ng lalaki ang babae upang itaguyod ito, di po ba? Hindi kayang abutin ni Adan mag-isa ang mga plano sa kanya ng Diyos. Alam ni God na mahihirapan siya. Kaya nilikha niya si Eva, hindi para maging utusan, kundi
para tulungan si Adan na abutin ang mga pangarap na binigay sa kanya ng Diyos. So ngayon, pag-aaralan pa natin mabuti kung paano maging isang marunong na babae na nagtatatag. Handa na ba kayo, church? Okay, 3 bagay na pinatatatag ng babae. Handa na ba kayo? 3 bagay na pinatatatag ng marunong na babae. Una, pinatatatag niya ang kanyang katuwang. Mapapansin niyong ginamit ko ang salitang katuwang sapagkat una, ito ay pwede rin para sa sinumang may karelasyon, kasintahan o fiancé. Pero bukod dyan, ginamit ko ang salitang katuwang dahil tayo ay magkapantay lang. Pantay lang ang bigat na dinadala natin upang itaguyod ang isang bagay. Hindi parehong responsibilidad, hindi parehong papel, pero magkapantay. Hindi pareho pero pantay. Kawikaan 24:3. Sa pamamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Ang marunong na babae, tinutulungan niyang itaguyod ang kanyang mister, ang kanyang katuwang. Paano? Nakikita niya yung tinataglay niyang kadakilaan, hindi lang kung sino siya sa ngayon. Isang bagay na natutunan at naranasan ko sa paglipas ng halos 15 taon na kasal kami, kapag tayo ay nakukulangan o hindi natutupad ang ine-expect natin, hindi nakakatatag ang naging o pangungulit, nakakasira ito. Nakakawalang gana, nakakapanghina ng loob at nakakapatay ng pangarap na bigay ng Diyos sa kanya. Sabi sa Biblia, ang matalinong babae ay nirerespeto ang kanyang asawa. Kawikaan 31:12, kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Siya ay mapagkakatiwalaan at isang katuwang mula sa Diyos. So mga babae, dapat tayong maging tagagawa, hindi taga-demolish. Hindi maging dalubhasa sa pagpuna o maging dalubhasa sa pamimintas. Maging isang tao tayo na nakakatulong ang pananalita para iangat ang ibang tao. Sa inyong pagsasama at mga relasyon, pagkakaibigan, ituon ang sarili sa magagandang pag-uugali ng isa't isa. Magsalita ng maganda sa kanyang magandang katangian kaysa isa-isahin ang kanyang kahinaan. At makikita mo, magbabago sila sa ikabubuti. Mabubuhayan sila ng loob. Sisimulan nilang ganapin ang layunin sa kanila ng Diyos. Kawikaan 12:4. Ang mabuting may bahay ay kasiyahan at karangalan ng kanyang asawa, ngunit parang kanser sa buto ang nakakahiyang asawa. Aray, ang mabuting asawa ay isang korona na pinagmamalaki ng kanyang asawa, samantalang ang hindi ay parang kanser sa buto niya. Grabe, parang kanser. Unti-unti siyang sinisira sa loob. Hindi ka pwedeng maging reyna hanggat hindi mo siya tinatrato at kinakausap na parang hari. Para maging reyna, itrato at kausapin mo siya na parang hari. Patuloy mo siyang ikarangal, patuloy mo siyang palakasin. Hindi ka pwedeng magtanim na hindi babalik sa'yo. Kailangan nating simulan na buuin ang buhay ng isa't isa. Amen? Natutunan natin ang matalinong babae ay nagtatayo ng bahay o tahanan. Kung ang marunong na babae ay nagtatayo ng tahanan, ano naman ang ginagawa ng marunong na lalaki? Ang marunong na lalaki, tinataguyod niya ang babae para mabuo ang kanilang tahanan. Sabihan na siya ay maganda, siya ay mahalaga, siya ay matalino, siya ay isang mabuting ina, at makikita mo, magbabago ang buhay niya at isa sa pamuhay niya ang lahat ng sinasabi mo sa kanya. Lahat tayo ay nagbabago ng pagmamahal na pinapakita sa atin. Amen? Kaya mga mister at misis, lalaki at babae, tratuhin ang isa't isa ng may pagmamahal at respeto. Magsalita ng may dangal na parang hari at reyna at makikita nyo ang malaking pagbabago sa buhay nila. Pangalawa, ang pangalawang bagay na tinataguyod ng marunong na babae ay ang kanyang dangal. Ang kanyang dangal. Ang dakilang babae ay hindi isinisilang, siya ay binubuo. Ang dakilang babae ay pinipili ang kadakilaan, pinipiling mabuhay ng tama at maayos. Nagdedesisyon siyang piliin ito at gawin ito araw-araw. Binubuo niya ang kanyang dangal sa bawat desisyon, sa bawat gawa at salita. Ang kanyang salita ay pinapatnubay ng kanyang talino, ang kanyang gawa ay pinapatnubay ng disiplina at karangalan.
Paano? Siya ay matalinong katiwala ng mga biyaya ng Diyos, mga biyayang binigay na sa kanya ng Diyos. So anong mga biyaya ang pinag-uusapan natin dito? Kawikaan 31. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal. Nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Marunong siyang pumili ng lupa na kanya bibilhin. At mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Magaling siyang magnegosyo at matyagang magtatrabaho hanggang gabi. Siya ay matalinong katiwala ng kanyang pera. Maingat siyang bumibili ng dekalidad na produkto na kailangan ng kanyang pamilya. Hindi siya gumagastos ng pera na wala siya. Siya ay gumagawa ng kapaki-pakinabang na desisyon na kung ano lang ang makabubuti sa pamilya kaysa sa pangsariling kaligayahan. Alam niya ang tamang prioridad sa kanyang buhay. Siya ay marunong at disiplinadong katiwala ng pera na ipinagkatiwala sa kanya. Pangalawang bagay na biyayang pinagkatiwala sa kanya, siya ay matalinong katiwala ng kanyang oras. Kawikaan 31. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong ng mga dapat nilang gawin. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Ang mga babae ay pinagkalooban ng ganitong espesyal na katangian na wala halos sa mga kalalakihan. Yan ay yung kakayanang gumawa ng iba't ibang gawain ng sabay-sabay. Habang nagtatrabaho, nagpaplano, tinuturuan ng mga bata sa bahay at nagsiserbisyo. At pati ang pag-aalaga sa kanilang personal at mental na spiritual na kalusugan. Hindi lang sila paupo-upo at naghihintay na mangyari ang mga bagay-bagay. Ngunit sinisigurado nilang ito ay mangyayari. Ayon sa kawikaan, ginugugol niya ang kanyang oras sa mga bagay na may kabuluhan. Kasipagan ay isa sa kanyang katangian, hindi katamaran. Hindi niya ginugugol ang oras niya sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Siya ay masipag, may pagkukusa, mapamaraan, hindi lang siya abala, ngunit ang mga bagay na ginagawa niya ay kapaki-pakinabang, nagpaplano, naghahanda. Kahit taglamig, wala siyang pangamba dahil sila ay may makakapal na pananamit. Anumang bagyo ang dumating, nakahanda siya. Ang pangatlong biyaya na pinagkatiwala sa kanya ay siya ay matalinong katiwala ng kanyang salita. Kawikaan 31:26, nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Pag nagsalita siya, tanging karunungan at kabutihan ang lumalabas dito. Ang mga matatalinong kababaihan ay abala na sa pagpapatakbo sa kanilang sariling buhay at hindi sila abala sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Sila ay abala sa mga bagay na makabuluhan. Wala silang panahon o hilig sa chismis o sa mga walang kabuluhang pag-uusap at pagtitipon. Ang sabi nila, ang marunong na babae ay nagsasalita dahil mayroon siyang sasabing makabuluhan. Ang hangal ay nagsasalita para lang may masabi. May narinig pa akong pagkakahalin tulad. Kung mapapansin mo, pag malalim ang tubig, panatag, malalim, kailangan mo pang puntahan. Pero pag mababaw, maingay lang, walang masyadong laman. Kaya church, maging tulad ka ng malalim na tubig na may saysay ang ating mga usapan. Ang salita mo ay may kapangyarihang magtaguyod. Sabi ng Biblia, ganon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin niyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-iingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Sa pamamagitan ng ating salita, pwede tayong umani ng bunga ng kamatayan o bunga na may buhay. Ngunit ang matalinong babae, pinipili niya lang buksan ang kanyang bibig ng may karunungan. Ang tanong ko ngayon sa iyo, kung ikaw ay nakakasalumuha sa mga ganitong tao o gustong napaliligiran ka ng mga taong mapakialam, ang tanong ko ay bakit? Magsimula kang gumawa ng desisyon na para sa ikabubuti ng iyong buhay. Makisalamuha ka sa mga tao na nagbibigay halaga sa pag-unlad ng pagkatao mo. Huwag sa mga tao na unti-unting sinisira lang yung binubuo mo. Kailangan mong gamitin ang oras at enerhiya mo sa pagtaguyod ng iyong tahanan at hindi sa mga bagay na walang saysay at katuturan. Amen?
Ang pangatlong bagay na tinatatag ng marunong na babae ay tinutulungan niyang buuin ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Tinuturuan ang kanyang mga anak ng turo ng kanyang ama na nasa langit. Inaalagaan niya sila ayon sa pagmamahal ni Kristo. Tinutuwid niya ang mga ito ng may malasakit at karunungan at tinuturuan ng tamang pamumuhay. Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi natin sila inaaliw. Sila ay ating pinapalakas. May pagkakaiba sa pagitan ng paglilingkod at pag-aasikaso sa ating mga anak kumpara sa pagtuturo at pagpapalakas sa mga ito. Ang mga ibang magulang ay tinitignan ang mga anak at sinasabi, "Ano nangyari sa'yo? Paano ka naging ganito? Binigay naman namin lahat ng gusto mo. Binigyan ka namin ng pera, pinag-aral sa magandang paaralan at hindi ka kailanman nagkulang habang ikaw ay lumalaki." Pero nakalimutan natin na ang pinaka-importanting bagay ay turuan sila sa kapamaraanan ng Diyos. Palakasin sila gamit ang pundasyon ng salita ng Diyos. Itaguyod ang tamang pagpapahalaga, ang tamang pag-uugali mula sa salita ng Diyos. Deuteronomio 6:6-7. Huwag niyong kalilimutan ang mga utos na ito na binigay ko sa inyo ngayon. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan niyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Pagdating sa mga anak, nung sila ay bata pa, okay lang ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa kanila. Habang sila ay lumalaki, turuan at sanayan natin silang kumilos para sa kanilang sarili. Ihanda natin sila sa mga hamon ng mundo. Sa lahat ng mga magulang, anuman ang tinatayo natin ngayon, ay mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Ito ay higit pa sa pagpapalaki lang sa kanila, pagkus ay ang pag-iiwan ng makadiyos na pamana sa mga susunod na henerasyon. Ilan sa inyo ang nakakaalam na kung ano ang binubuo mo ngayon ay may kapangyarihan na maipasa sa mga susunod na henerasyon, kagaya ng sinabi ni Pablo sa buhay ni Timoteo. Sinabi niya sa kanya na meron siyang pananampalataya na nakuha pa niya sa kanyang lola at sa kanyang ina na si Eunice. Mayroong mga pagpapala na naipasa o pwedeng maipasa sa mga kada henerasyon kung itataguyod natin ang ating mga anak sa kapamaraanan ng Panginoon. At sa aking pagtatapos ngayon, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na itayo niyo ang inyong mga bahay sa tamang pundasyon. Sabi sa awit 127, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Hinding-hindi mo kayang itayo ang pamilyang ito. Hindi mo kayang itayo ang bahay na ito gamit ang iyong sariling lakas. Kailangan mong itayo ito kasama ang Diyos. Siguro ngayon, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, napagtanto mo na hindi mo tinatayo gamit ang tamang paraan. Sa katunayan, ito ay iyong winawasak ng di mo namamalayan. At nasambit mo, hindi ko alam paano gawin ito. Wala akong kakayahan, wala akong lakas na gawin to. Nais kong sabihin na pumunta ka sa tamang lugar. Tayo ay nasa parehong paglalakbay. Ang isang matalinong babae ay hindi lamang nagtatayo gamit ang kanyang sariling lakas, ang kanyang sariling kakayahan at abilidad. Siya ay nagtatayo gamit ang lakas at karunungang nagmumula sa Diyos. Kaya kung ikaw yun, baka andito ka dahil sinusubukan mong itayo ang iyong bahay gamit ang iyong sariling kapamaraanan, gamit ang sarili mong lakas. Siguro ito yung pagkakataon na imbitahin mo si Jesus sa iyong bahay. Gusto kong samahan ka sa panalangin. Kung sasabihin mo, gusto kong maging matalinong tagabuo, nais kong buuin ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking pagkatawag, ang aking kinabukasan at hindi ito wasakin. Wala akong kakayahan, kalakasan at abilidad. Kailangan ko ang kapangyarihan at karunungang nagmumula sa Diyos. Sa ilang sandali pa ay pangungunahan kita sa isang simpleng panalangin. Ito ay simple, ngunit ang panalangin ito ay ang pinakamakapangyarihang panalangin sapagkat kung sasambitin mo ang panalangin ito, inaanyayahan mo si Jesus na pumasok sa iyong puso at sa iyong tahanan. Sundan mo ko sa panalangin.
Jesus, inaamin ko na kailangan kita, Panginoon. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa akin. At salamat sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking mga kasalanan. Ngayon, gusto kitang imbitahan na pumasok sa aking puso, pumasok sa aking tahanan, maging sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Patnubayan mo po ako, buuin mo po ako, para mabuhay ayon sa iyong kapamaraanan. Tinatanggap ko ang iyong grasya. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin iyon sa unang pagkakataon, ginawa mo ang isa sa pinakamagandang desisyon. Anong ibig sabihin ng ginawa mo? Inanyayahan mo si Jesus at ngayon siya ay nananahan sa iyong puso. Hindi mo ito ginagawa o gagawin mag-isa, sapagkat kasama mo na ang Panginoon sa paglalakbay na ito. Kanyang bubuhos ang kapangyarihan, karunungan na nagmumula lamang sa Kanya. Kung ikaw ay magdedesisyon na gagawin siyang sentro ng iyong buhay. Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos nito? Gusto ka naming hikayatin na matanim sa matatag na iglesia. Kung ikaw ay nasa malapit, ang Movement Church ay nakahandang tanggapin ka. Gusto pa namin na mas makilala ka, mapakinggan ang story ng buhay mo at makita ka. Sa screen ngayon, may link ng aming website na pwede mong puntahan at fill upan at isa sa mga leader namin ay makipag-ugnayan sa iyo. Gusto ka namin gabayan at samahan sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Naway may natutunan kayo ngayon sa lahat ng mga nanay, sa mga lola, sa isa pang pagkakataon, maligayang araw ng mga nanay, pagpalain kayo ng Panginoon ng kalagayahan at pabor sa inyong buhay. Sa inyo na nagnanasang maging isang ina, gusto kong ipahayag at angkinin ninyo sa buhay nyo ngayon, may milagrong paparating. Ang Panginoon ay may dakilang plano sa kanyang tamang panahon sa inyong buhay. Pero ngayon, tanggapin mo muna ang pangarap na yon at panghawakan mo ito. Patuloy kang maniwala na mangyayari ito. Amen? Mahal namin kayo. Nais namin makasalamuha kayo muli pagkatapos ng lahat ng ito. Pero minsan pa, mayroon pa rin tayong church, connect group, lifestyle of freedom at lagi tayong makipag-ugnayan sa isa't isa. Hanggang sa susunod na linggo, pagpalain kayo ng Diyos.